At nang tuluyan ng makumpleto ni Rimushi ang pagsipsip ng napakalaking bahagi ng kapangyarihan ni Goku, habang si Goku ay nananatiling nakagapos ang mga braso at paa at nawala ng paningin dahil sa itim na mahika. Tila dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. Walang sinuman ang nakialam dahil alam ni Goku kung bakit hindi siya nagtatanggol. At habang ang galit ay umaabot na sa kabaliwan, sumugod si Rimushi diretso kay Goku hanggang sa bumangga siya sa katawan nito, dahilan upang ang buong planetang Earth ay manginig ng matindi. Naglaho ang paningin ng lahat sa loob ng ilang sandali dahil sa matinding liwanag, ngunit nang unti-unti itong humupa, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa kanilang mga mata. Hindi na naroon si Rimushi. Sa kanyang lugar ay lumitaw ang nilalang na matagal ng kinatatakutan ng lahat. Samantala, ang pagkakagapos kay Goku ay tuluyan ng nadurog nang walang sinumang nakaunawa kung kailan ito nangyari. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao kahit hindi pa niya nababawi ang kanyang paningin at sinabi, mukhang nagtagumpay na ang plano ko. Alam kong hinihintay mo ang tamang sandali para ilantad ang sarili mo sa pamamagitan ng katawan ng isa sa mga Diyos ng pagkasira. Kaya hinayaan ko silang ipakita ang lahat ng katawatawang teknik na meron sila. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng may pangutya, kaya ngayon, maligayang pagdating sa harapan ng digmaan, kung saan wala nang ibang lalaban kapalit mo, Lord Pharaoh. Nanatiling kalmado si Pharaoh habang nakasalo ang kamao ni Goku, at sumagot, inaamin ko, kahanga-hanga ang katumpakan ng paghula mo sa paglitaw ko. Pinili mo ang perpektong sandali at itinulak mo ang lahat na kumilos ayon sa gusto mo. Ngunit mukhang may isang mahalagang bagay kang hindi napansin. Ngumiti si Goku ng tila mabangis habang nagpapatuloy siya. Ang labis mong kumpiyansa ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo. Hinayaan mong higupin ng hangal na si Rimushi ang kapangyarihan mo ng napakatagal. At ngayon, nasa kamay ko na ang kapangyarihang iyon at kaya ko nang kopyahin ang lakas mo ng ganap, Goku. Doon lamang unti-unting nawala ang ngiti ni Goku. Agad niyang hinawakan ang braso ni Pharaoh bago magsalita ng kalmado, mabuti, kung ganoon, ituring na lang natin itong nag-iisang pagkakataon mo para wala ka nang mahanap na dahilan kapag natalo ka. Isang ginintuang enerhiya ng Kai ang mabilis na nagtipon sa kanyang kamay habang nagpapatuloy siya, ang pagkopya sa kapangyarihan ko ay isang magandang simula. Ngunit ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi nangangahulugang naiintindihan mo ito dahil ang isip na marunong gumamit nito ay nakatayo pa rin sa harap mo. Agad pagkatapos noon, sumugod si Goku at umatake diretso sa mukha ni Pharaoh sa bilis na nagdulot ng napakalakas na pagsabog, dahilan upang tuluyang matakpan ang paningin sa loob ng ilang sandali. Ngunit nang unti-unting mawala ang usok, lumitaw si Pharaoh na nakatayo pa rin sa parehong pwesto, walang kahit anong pinsala. Itinaas niya ang kanyang kamay, napapalibutan ng itim na enerhiya ng Kai, at nagsalita ng may kalmadong pangutya, kung ganoon, Goku, mukhang tunay nga tayong magkaiba, dahil ang pagkontrol sa iyong kapangyarihan ng Kai ay mas madali kaysa sa inaakala mo. Ang tinatawag mong Kai ay hindi lamang simula ng kapangyarihan, samantalang ang ginagamit ko ay ang katapusan nito, Goku. Isang simbolikong pag-atake ang pinakawalan diretsyo kay Goku, ngunit hindi siya gumalaw, itinaas lamang niya ang kanyang braso upang maghanda sa pagharang. Nawala si Pharaoh at sa mismong sandaling iyon ay lumitaw sa itaas niya. Wala nang oras si Goku para makapagpasya bago unang tumama ang atake at ibinagsak siya pababa ng may nakakatakot na puwersa, dahilan upang bumaon siya ng malalim sa lupa. Ano iyon? Lumaki ang mga mata ni Gohan habang ang iba naman ay hindi maintindihan ang paliwanag sa likod ng pag-ataking iyon. Paano ito nangyari? Taglay ng ama ko ang kapangyarihan ng parehong hari, kaya paano siya bumabagsak ng ganito kadali? Ngunit kalmadong sumagot si Whis, hindi pa natatalo si Goku, ngunit kaharap niya ang isang kalabang hindi lamang umaasa sa lakas, kundi sa karanasang hinubog mula sa mga sinaunang digmaan laban sa mga saiyan milyon-milyong taon na ang nakalipas. Agad nilang ibinaling ang tingin kay Goku habang siya ay tumayo mula sa kanyang kinalalagyan na bahagyang napinsala lamang. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang mga mata, isang mahinang kislap ng enerhiya ang dumaan sa kanyang palad at tuluyan ng bumalik ang kanyang paningin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumitig kay Pharaoh bago nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaya pala, isa ka sa dugo ni Beerus, gaya ng sinabi ng hari. Isa ka sa mga nagsimula ng mga sinaunang digmaang iyon at ginawang kasangkapan ng pagkawasak ang buong sibilisasyon ni Beerus dahil hindi mo matanggap na masyadong mabilis umunlad ang mga saiyan. Pagkatapos, bahagyan niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay at nagpatuloy. Ngunit maniwala ka sa akin, Pharaoh. Ang bangungot na nilikha mo laban sa mga saiyan ay babalik sa iyo, hahabulin ka nito hanggang sa huling sandali ng iyong pag-iral, at wala kang matatakbuhan mula sa kanilang kalooban. Biglang nagsimulang mabuo ang mga siksik na bola ng enerhiya sa paligid ni Pharaoh,
Pumaligid sa kanya mula sa bawat direksyon at nag-iwan lamang ng iisang daan para makatakas. Umiti siya at sumagot, "O Goku, paano ko ipapaintindi sa iyo na gagamit ka ng kapangyarihang nabigong wasakin ako milyon-milyong taon na ang nakalipas? Iyan ang kapangyarihan ng sinaunang hari ng mga Saiyan. Hinarap ko na ang Kai at Hakai sa loob ng milyon-milyong taon. Kung ganoon, subukan natin." Sinabi iyon ni Goku habang mariing ikinuyom ang kanyang mga kamao, at ang mga bola ng enerhiya ay nagsimulang lumiit at pumilipit sa paligid ni Farao mula sa lahat ng direksyon. Dinudurog siya ng napakalakas na puwersa na para bang nais siyang burahin sa pinakasentro ng kawalan mismo. Sinubukan ni Farao na labanan ang presyon, ngunit ang sumunod na pagsabog ay napakalupit, winasak nito ang buong kalapit na espasyo. Pagkalipas ng ilang segundo, wala pa ring malinaw na bakas ng pinsala. Anong klaseng panlilim lang ito? Nangutya si Farao, "Paulit-ulit ang panahon, Goku, walang silbi ang mga pag-atake mo, dahil nababasa ko ang landas nila bago pa man sila isinilang." At bago pa tuluyang humupa ang eksena, muling kumilos si Goku sa bilis na lampas sa kayang makita, tinamaan si Farao at marahas na pinasibad ang katawan nito palabas ng kalawakan. Samantala, nanatiling nakatayo si Goku sa kanyang pwesto sa loob ng ilang sandali, sa kanya iniunat ang kanyang kamay habang isang napakalawak na liwanag ang kumalat sa paligid ng planeta, na para bang bumubuo ng isang sapi ng enerhiya na ganap na bumabalot dito. Pagkatapos ay sinabi ni Goku, "Kailangang manatiling matatag ang planetang ito. Tingnan natin kung ang tinatawag mong mahika ay kayang wasakin ang katatagan nito, dakilang sa lamangkero." At bigla siyang naglaho sa kanyang kinalalagyan, sumugod ng walang tigil at umatake hanggang maabot ang kanyang target. Ngunit sa susunod na sandali, nagulat siya nang mapagtanto na wala siyang tinamaan dahil ang kanyang atake ay tumama lamang sa isang naglalahong anino na iniwan ng bilis ng pagkawala ng kanyang kalaban. Bago pa tuluyang lumitaw ang pagkabigla sa mukha ni Goku, isang kalmadong boses ang narinig niya mula mismo sa kanyang likuran. "Mukhang nagsisimula ka ng maunawaan na ang kalaban mo ay hindi isang katawang maaaring tukuyin, Goku." Itinuro kanya gamit ang mahiwagang enerhiya at nagpatuloy, "Ang Kai at Hakai ay hindi dalawang magkaibang kapangyarihan gaya ng pinaniniwalaan ninyong lahat. Pinagsama ko ang mga ito at nagtagumpay akong lumikha ng itim na mahika." Hinumati ni Farao ang kanyang sarili sa ilang kopya na pumalibot kay Goku, pagkatapos ay idinagdag, "At nagsasalita ka tungkol sa kapangyarihan na para bang ito ay isang bagay na basta na lang nakukuha. Ako ang nagturo sa unang hari ng mga Saiyan kung paano simulan ang landas, at ako rin ang nagdisenyo ng pinakaunang anyo ng tinatawag ninyo ngayon na Hakai sa hanay ng mga hari ng pagkawasak." Sa sandaling iyon, lalo pang nagbago ang ekspresyon ni Goku habang sumagot siya, "Kaya pala, ikaw ang sinaunang maestro na lampas sa lahat. Nakakagulat. Walang nagsabi sa akin na ang dapat lumikha ng batas ay nangangailangan pa ng ibang magtuturo kung paano mamuhay sa loob nito." Sumugod si Goku sa napakabilis na galaw, sunod-sunod na tinamaan ang lahat ng kopya ni Farao. Ngunit ang kanyang mga atake ay dumaan lamang sa kalaban ng walang epekto, dahil isa lamang sa mga kopya ang tunay na maaaring masaktan. Lubos nitong nilito si Goku habang ang mga kopya ay sabay-sabay umatake mula sa bawat direksyon, napakabilis at nagsasapawan ang mga suntok, hanggang sa halos imposible nang maiwasan ang lahat ng sabay-sabay. Nagpatuloy ang pressure laban kay Goku, at bawat tama ay unti-unting kumakain sa bahagi ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bigla, sumabog si Goku ng purong kay energy sa isang iglap at napaatras si Farao. Tumayo si Goku at mariing tinitigan si Farao at ang kanyang mga kopya habang nagsalita sa sarili sa halos hindi marinig na tinig. "Nagsisimula na akong mairita sa mga galaw na ito, walang saysay na pagdami na walang binabago. Tingnan natin kung saan ka nagtatago." Ipumikit si Goku sa loob ng ilang segundong pagtuon hanggang sa matukoy niya ang tunay na target. Pagkatapos, muli siyang sumugod sa napakalakas na bilis, ngunit sa pagkakataong ito ay naabot niya ang totoong katawan at marahas niya itong itinulak sa kalawakan sa nakakatakot na bilis. Bumangga sila sa ilang mga planeta sa daraanan, at bawat banggaan ay yumanig sa mismong tela ng pag-iral. Hanggang sa nagtapos ang tagpo ng ihagi si Farao diretso sa naglalagablab na liwanag ng isang nasusunog na bituin. Doon niya ito tinamaan ng may napakalakas na puwersa hanggang sa tuluyang sumabog ang bituin. Ngunit bago pa man tuluyang humupa ang alikabok, nagsalita si Farao habang nananatiling kalmado. "Hua, hindi ko inaasahan iyan mula sa iyo, Goku. Pinapaalala sa akin ang laban na ito si Yomushi." Naniniwala siya na sapat na ang lakas ng loob hanggang sa matuklasan niyang hindi kinikilala ng realidad ang paniniwala, kundi ang batas lamang. Sumagot si Goku, "Kung ganoon, itago mo ang nakaraan mo. Ako ang lilikha ng kasalukuyan." At doon, ang labanan ay naging isang marahas na palitan ng mga pag-atake.
Sunod-sunod na hampas sa kalawakan, mga galaw na halos sabay sa isang iglap, at mga banggaan na pumupunit sa mismong tela ng espasyo. Hindi na lamang ito isang simpleng sagupaan, kundi naging isang kosmikong pagyanig na naramdaman ng lahat sa mga kalapit na universo. Hanggang sa ang takot ay nagsimulang gumapang maging sa mas matataas na nilalang nang mapagtanto nilang ang antas ng kapangyarihang ito ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Sa loob ng palasyo ni Zeno, naramdaman niya ang pagyanig at sandaling napatigil habang nakatingin patungo sa Universe 7. Ano ito? Tanong ni Zeno, nalilito. Pagsasanay ba ito ni Goku? Sinabi sa akin ng Grand Priest na magsasanay siya kasama si Vegeta. Gusto ko silang makita. Ngunit hindi madala ng mga bantay si Zeno sa Grand Priest dahil nagsinungaling ang Grand Priest kay Zeno at pumasok sa silid na siya lamang ang may pahintulot na ma-access. Matapos ang paglitaw ni Farao, nagsimulang mag-isip ang Grand Priest ng isang lihim na plano upang mapanatili ang balanse. Naramdaman din ni Vegeta ang pagyanig, ngunit mumiti siya at sinabi, Grand Priest, mukhang nag-enjoy si Kakarot doon. Ipakita mo na agad kung anong klaseng pagsasanay ang ibibigay mo sa akin. Mumiti ang Grand Priest habang may itinatagong bagay. Umatake ka lang at maunawaan mo sa mismong laban. Hindi nag-atubili si Vegeta at agad isinagawa ang utos. Ngunit hinarang ng Grand Priest ang atake ng napakadali, saka pinigilan ang pagsalakay gamit lamang ang isang braso. Ni hindi pa lumilipas ang isang segundo nang pisili ng Grand Priest ang braso ni Vegeta nang may lakas na sapat para durugin ang mga buto, dahilan upang mapasigaw si Vegeta sa sakit nang hindi niya naunawaan ang nangyayari. Hanggang sa ginulat siya ng Grand Priest sa pagsasabing, tiisin mo, hinuhubog ka ngayon para sa isang bagay na hindi mo pa naunawaan. Ipagpatuloy mo lang. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa sikmura ni Vegeta na nagpagimbal sa kanyang katawan mula sa loob. Para bang huminto sandali ang kanyang enerhiya, bahagyang napaluhod si Vegeta, habang hinihingal, hindi nakakayanin ng katawan ko ito. Sinabi ko sa'yo na turuan mo akong gisingin ang kapangyarihang higit kay Kakarot, hindi sirain ang katawan ko. Ngunit hindi tumigil ang Grand Priest. Hinawakan niya ang kabilang braso ni Vegeta at dinurog ito sa napakalakas na puwersa, hanggang umalingaw ang tunog ng mga nababasag na buto. Muling napasigaw si Vegeta, nawala ng silbi ang parehong mga braso habang siya'y nagdurusa sa matinding sakit. Hindi na ito pagsasanay, kundi isang lihim na plano ng Grand Priest upang palihim na lipulin ang mga saiyan para mapanatili ang balance laban kay Farao. Sa isang kritikal na sandali sa kalawakan, tinipon ni Goku ang lahat ng kanyang enerhiya at pinakawalan ito diretso kay Farao sa isang mapaminsalang pag-atake na yumanig sa void sa paligid nila. Ngunit nanatiling nakatayo si Farao sa kanyang kinalalagyan ni hindi man lang gumalaw na para bang tinatanggap ng kanyang katawan ang presyon ng walang pagtutol o marahil ay nakikinabang pa rito sa isang misteryosong paraan. Pagkaraan ng pagkalat ng enerhiya, muli siyang lumitaw na walang kahit anong pinsala, may kalmadong ngiti at nangungutsang sinabi. Kung ganoon, salamat sa regalong ito. Mukhang nakalimutan mo na ang sarili mong enerhiya ay hindi banta sa akin. Pagkatapos, sa isang iglap, sumugod siya at sinunggaban si Goku sa liig ng may matinding puwersa. Kung ganoon, sapat na ang kapangyarihang nakuha ko mula sa iyo. Hayaan mong ilibing kita sa sarili mong planeta. Sa susunod na sandali, marahas niya itong ibinato patungo sa Earth. Pinalipad si Goku sa napakabilis na bilis, halos bumagsak direkta sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nakontrol ni Haru ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Farao ng kahit kaunting pagkakataon at agad bumagsak mula sa itaas sa bilis ng kidlat, pinakawalan ang isang lubos na nakakabaliw na sunod-sunod na pag-atake laban sa kanya. Milyon-milyong atake bawat segundo ang bumuhos na parang bagyo. Sa sandaling iyon, bumuo si Goku ng isang napakalaking gintong harang sa paligid ng kanyang mga kaibigan upang protektahan sila mula sa presyon. Ngunit hindi lamang ang mga suntok ang problema, bawat atake ni Farao ay unti-unting nagtutulak sa kanya palapit sa kanila. Nakialam sina Whis at Vados, sinusubukang pahinain ang bagsak na puwersang pababa sa kanila. Nagpatuloy ito ng tila walang katapusan. Hanggang sa sumigaw si Goku at pinakawalan ang isang mapaminsalang sipadiretso kay Farao. Dahil sa tama, tumilapon siya sa napakalayong distansya, at saka pa lamang muling nabawi ni Goku ang kanyang balanse, bahagyang nayayanig habang napagtatanto na ang kanyang kapangyarihan ay ninanakaw sa buong laban. Lumapag si Farao na may ngiti, matagumpay na naipahamak si Goku sa kanyang patibong, saka nagsalita, ngayon, Goku, nagsisimula ka na bang maunawaan na ang mahika ay bunga ng pagsasanib ng Kai at Hakai? Hanggat wala kang mahika, hinding-hindi mo ako maaabot, gaano man kalaki ang maging kapangyarihan mo. Pero huwag kang mag-alala, may sasabihin ako sa'yo.
May iisang tao lamang ang nagawang panatilihin ang isang bahagi ng mahikang iyon sa loob ng kanyang katawan, at ang taong iyon ay si Vegeta. Ang kanyang pagmamataas ang nagpapanatili ng balanse ng bahaging iyon sa loob niya. Samantalang ikaw, ang iyong dalisay na puso ang dahilan kung bakit ito itinaboy palabas ng iyong katawan matapos kang mahawahan ni Frieza. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang maunawaan ni Goku ang sitwasyon, habang muling tumayo si Fado at nagpatuloy. Iyan ang dahilan kung bakit naniniwala akong dito na nagtatapos ang aking libangan sa'yo, Goku, ngunit may isa pa akong tungkulin na dapat tapusin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya, bago ibaling ito sa natitirang mga Diyos ng pagkasira na nasa matinding sindak matapos nilang mabigong tuparin ang kanilang misyon. Sa susunod na sandali, sumugod ang pagsabog na parang isang mabagsik na bagyo. Hindi sila nabigyan ng kahit isang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Isa-isa silang tinagos ng mga pag-atake, kasabay ng sunod-sunod na pagsabog na pumuno sa buong paligid, hanggang sa wala nang natira maliban kay Beerus. Sa puntong iyon, tiningnan siya ni Farao nang may paghamak at sinabi, "Sa totoo lang, Beerus, ikaw ang una kong nilagyan ng kaunting pag-asa, ngunit nauwi ka lamang sa isang piraso ng basurang naghihintay ng sariling wakas." Pagkatapos, pinakawalan niya ang pag-atake, ngunit isang kislap ng liwanag ang dumaan sa buong lugar, at ang pag-atake ay sumabog sa isang napakalakas na liwanag na sumilao sa lahat sa loob ng ilang sandali. Nang tuluyang humupa ang alikabok, lumitaw si Goku na nakatayo sa tabi ni Beerus, habang ang sunog, marka, at pinsala ay nasa likuran niya, sugatan matapos saluhin ang pag-atake para sa kanya. Kumalat ang pagkabigla sa lahat ng naroroon, samantalang si Farao ay biglang humalakhak at nagsabi, "Tunay ngang kahanga-hanga, ito ang nilalang na ilang beses mong sinubukang alisin. At ngayon ikaw pa ang nagsasapanganib ng buhay mo para protektahan siya. Minsan, mahirap kang unawain, Goku." Pagkatapos, basta-basta niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at idinagdag, "Hindi mahalaga, itago mo siya kung may pakinabang ka pa sa kanya, ngunit ngayon tatapusin ko na ang buong palabas na ito minsan at para sa lahat." Bigla, napalibutan siya ng liwanag at may hindi inaasahang nangyari. Kinopya niya ang anyo ni Goku. Sa sandaling iyon, napako ang lahat sa kinatatayuan nila dahil ang taong nasa harapan nila ay hindi na mukhang si Farao. Isa na siyang perpektong kopya ni Goku. Bago pa makapagtanong ang sinuman, naglaho si Farao mula sa kanyang kinalalagyan sa isang iglap, nag-iwan lamang ng magulong kawalan sa kanyang dinaanan. Samantala, sa ibang lugar, sa loob ng isang nakahiwalay na silid, si Vegeta ay nakahandusay at walang malay. Ang kanyang mga paa at kamay ay ganap na nadurog matapos ang mahabang sunod-sunod na mga hampas na ang layunin ay hindi niya kailanman naunawaan. Nanatiling tahimik ang Grand Priest sa loob ng ilang sandali, saka ipinikit ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili, "Hindi ko ito ginawa dahil sa galit, ngunit ang balanse ang mas mahalaga kaysa sa anupaman. Ang paparating sa mundong ito ay mas mapanganib kaysa sa kayang isipin ni Numan. At kung kailangang isakripisyo ang mga saiyan upang mapanatili ang lahat, mangyari na." Pagkatapos, umalis ang Grand Priest sa silid, iniwan si Vegeta upang unti-unting mamatay nang walang sinumang nakaalam ng kanyang kalagayan. Samantala, sa Earth, nailigtas ni Goku si Beerus at naibalik siya sa Malay. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat at nagsabi, itinuturing pa rin ni Farao ang mga saiyan bilang pinakamalaking banta sa kanya. Kaya susundan ko siya ngayon. Tay, sandali. Mabilis siyang pinigilan ni Gohan. Kung kinakailangan ang mahika upang harapin siya, dehado ka. Inamin niya mismo iyon. Wala kang kapangyarihang iyon. Bago pa makasagot si Goku, sumingit si Trunks. May isa pa. Sinabi niyang may mahika ang ama ko. Pero nasaan siya ngayon? Saan ba talaga siya nagpunta? Nabigatan ng katahimikan ang paligid sa loob ng ilang sandali, hanggang sa sumagot si Goku habang nakatingin sa langit, "Hindi ko alam, kahit ako ay hindi alam kung saan nagpunta si Vegeta. Ngunit kilala ko siya ng mabuti, kapag pinili niya ang isang landas, tiyak na may hinahabol siyang bagay na pinaniniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng pagkakataong manalo." Sumiklab ang enerhiya ni Goku habang naghahanda siyang umalis, ngunit narinig niya ang tinig sa likuran niya. "Goku." Ito ay puno ng galit, kalituhan at pag-aalinlangan. Hindi ko maintindihan, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para alisin kayo ng anak mo, bakit mo ako iniligtas?" Tiningnan siya ni Goku sa loob ng ilang sandali bago ngumiti. "Beerus, pinapahirap mo ang mga bagay ng hindi naman kailangan. Naiintindihan ko ng mabuti kung bakit mo ginawa ang mga desisyon mo noon. Sinusubukan mong hulaan kung ano ang inaakala mong tama, ngunit hindi nito binabago ang anuman. Hindi ito ang oras para sa paghuhusga o pagsisisi. Kung gusto nating pigilan si Farao, kailangan natin ng pagtutulungan, hindi sisihan.
Napako si Biro sa kanyang kinatatayuan. Samantala, pinakawala ni Goku ang kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay, sinusundan ang bakas ni Farao. Sa oras na iyon, nakarating na si Farao sa palasyo ni Zeno. Hindi siya tumigil sa mga tarangkahan. Sa halip, nagpatuloy siya hanggang sa tumayo mismo sa harap ng trono. Sabik na sabik si Zeno na makarinig ng balita tungkol kay Goku. Kaya nang mapatingin siya rito, agad siyang umiti. Goku, kailan ka pa dumating? At paano ka nakarating dito ng mag-isa? Kalmadong umiti si Farao. Naging abala ako sa pagsasanay, Zeno. Naabot ko ang antas ng kapangyarihan na lampas sa anumang nakita mo noon. Talaga? Kung ganoon, ipakita mo sa akin. Matagal na akong naghihintay para dito. Lumaki ang mga mata ni Zeno sa pananabik. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga gwardiya nang maramdaman niya ang isang bagay na hindi kahawig ni Goku. Mabilis siyang sumugod at sumigaw, Zeno, lumayo ka agad sa kanya. Ngunit hindi na niya natapos ang pangungusap. Isang nakamamatay na pag-atake ang tumagos sa kanyang dibdib sa harap mismo ni Zeno nang walang babala. Hindi na unawaan ni Zeno kung ano ang nangyari. Ang pangalawang gwardiya ay hindi na naghintay. Sumugod siya kay Farao ng buong bilis. Ngunit mas malala pa ang naging resulta. Sa isang kamay lamang, pinunit ni Farao ang katawan ng pangalawang gwardiya. Bumalot ang katahimikan sa buong palasyo. Nakita ang kalituhan sa mukha ni Zeno. Goku. Bakit? Doon lamang umiti si Farao nang may inosenteng anyo at nagsabi, gusto ko lang ipakita sa iyo ang kapangyarihang naabot ko. Hindi ba gusto mong makita ang resulta ng aking pagsasanay? Nanatiling naguguluhan si Zeno habang nakatingin sa taong nasa harapan niya, napapalibutan ng kakaibang aura na may dalang mapanganib na hangarin. Samantala, si Goku ay lumilipad sa kalawakan sa napakabilis na bilis, sinusundan ang bakas ni Farao, ngunit bigla siyang tumigil. May isang taong lumitaw direkta sa kanyang harapan, nakaharang sa kanyang landas. Ang Grand Priest. Huminto si Goku at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Grand Priest. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi sumagot ang Grand Priest. Sa halip, nanatili lamang siyang nakangiti ng kalmado, isang ngiting sa ibabaw ay tila normal. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong isang misteryosong bagay.